Hi, good afternoon. I am Second Lieutenant Princess May Coritana, Quartermaster Service, Philippine Army, the God Officer of 56 Infantry Tatag Battalion. So, ang Philippine Army is actually evolving when it comes to gender and development. So, marami na tayong programs for our troops, especially for the enlisted personnel. So, paano nga ba nabuo ang GAD sa Philippine Army? So, long before, ang GAD kasi is, So, ang gender and development kasi dito sa Pilipinas, no, since we are part of the signatories sa UN CEDAW and other international related na gender and development. So, inadapt na natin siya sa AFP. That is why nagkaroon tayo ng quota for females. No? So, nagkaroon tayo ng unang female officer from PMA and then nagkasunod-sunod na. So, from that, nagkaroon na tayo ng allocation para sa mga females, which is nagsimula sa 5%, naging 10%, at ngayon is nasa 20% na yung quota allocation. So, yun. Nag-evolve na yung Philippine Army when it comes to gender and development. So, since this is a man-dominated industry, so medyo mahirap sa una na magkaroon ng equality. Lalo-lalo na when it comes to the position. Sa ngayon, may pagmalaki ko lang, sa 60 Infantry Battalion, sir, is yung kauna-unahan na female commanding officer ng 60 IB, si Lieutenant Colonel Cabading, sir. So, yun. So, isa yun sa mga successful stories natin, sir, na magkaroon ng isang battalion commander na babae. Kasi nakalakihan natin or nakasanayan natin na puro lalaki lang ang umuupo na BATCOM. Ganun, sir. So, as Gender and Development Officer ng 56 IB, very active din kasi ang division namin, sir, when it comes to the implementation of the programs. So, halimbawa, sir, dito sa battalion namin, we really encourage na maging equal, hindi lang sa equal pero kung ano yung kaya ng mga male namin is makaya din namin ng mga females. Katulad nun, sir, naglakad kami nun, nag-operate din kami katulad nila. Though hindi ganun kalaki, hindi ganun kahaba, pero 1 week or 7 days yun, sir. It still is, ano yan? Yes, sir. I know, yung ganyan, lalo na medyo matatarik dito at mainit kanina, init dito eh. Yes, sir. Oh. Yun, sir. And pare-parehas kami ng bit-bit, sir, kung kung ilang litro yung tubig nila, ilang kilo yung bigas na dala nila, at ano-ano pa yung supply, sir, halos ganun din, sir. Yung basic load, pare-parehas kaming may basic load, barel, lahat kami bit-bit yun, sir. So, doon namin sinisimulan siya, sir. Then, as well as yung, empowering the women. So, how do we empower the women here in our battalion? Actually, nagkakaroon tayo ng mga squad challenge, meron din tayong fun shoot, ganyan, sir. We're in composite yung mga squad or team nakasama ang mga female, sir. Hindi lang siya pure na lalaki. So, yun. Then, we also have some lectures and programs. Kasi, hindi lang naman lahat is umiikot sa women empowerment. Kailangan din kasi minsan, para sa akin, sir, as God officer, is kailangan din ng empowerment ng lalaki. Empowerment ng lalaki. Okay ta. Again. Kwento ka lang. Sige. Yes, sir. Kasi sa tuwing nagla-lecture ako ng VAUSI sa tropa, sir. So, nagtatanong sila, ma'am, bakit babae lang yung may VAUSI? Paano naman kami na mga battered? Yung RA 9262, sir, or yung Anti-Violence Against Women and Their Children, sir. So, yun. Nagtatanong sila minsan, sir, na bakit ganun, ma'am? Babae lang yung may batas na ganun. Sa lalaki, pagka binubugbog, hindi naman... Binubugbog na misis. Okay. Yung mga battered husband daw, sir, ganyan. Or mga argabyado na husband or partner. So, paano naman daw yun? Actually, sir, in division namin, nagkakalap na rin yan sila ng mga ganyang cases. Para, kung sakali man, sir, at least at our level, magkaroon ng kahit paano, sir, ma-justify or justice. Simple as that, sir. So, yun, sinasabi ko sa kanila na minsan kasi yung mga ganyang situation is hindi na nire-report dahil, parang ini-stereotype kasi natin, sir, na paglalaki kailangan malakas. Hindi ka nagsusumbong. Take and take lang. Ganun, sir. So,
ang lagi kong sinasabi sa tropa, sir, is kung alam niyong argabyado na kayo, magsabi kayo. Ganun, sir. Para meron tayong, may data tayo, may statistics tayo, hindi lang tayo boka-boka lang. Ganun. Kasi hindi naman boka-boka yung pinagbabasihan ng mga implementations natin dito, sir. May pinag-aangklahan tayo. Kaya ganun, sir. Then, sa pagle-lecture ko din sa kanila, actually, sir, very active ako sa pagle-lecture sa kanila. Sige. Then, napansin ko, sir, na kami, si CEO din, sir. Halos active talaga si CEO. Very supportive siya when it comes to gender and development. So, nagkaroon kami ng reproductive health care and HIV awareness, sir, last second quarter. Which is sinama ko nga, sir, yung mga scholars din natin dito. Separate naman sila, sir, para sa mga kabataan. Separate din yung sa mga tropa at saka sa mga wife nila. In-invite natin yun sila dito. May mga kaa din tayo, sir, dito na isinama ko, sir, para isahan yung lecture ng NGO, sir. Reproductive health, ano? Yes, sir. Reproductive health care, HIV awareness, and family planning yun siya, sir. Kasi, napansin namin sa mga tropa, sir, talaga, medyo kailangan nila ng family planning. For short, ganun, sir. Ganun ba? Yes, sir. Kasi, sir, matagal ng 56 dito eh. So, karamihan sa amin, sir, is Taga Luzon. So, yung uwian, sir, hindi rin naman... So, generous tayo sa uwi, sir. Pero yung hindi naman tayo palaging umuwi. Sundalo kasi tayo, sir. So, yung family counseling, isa rin yun sa naging program namin nun, sir, nung second quarter. Like, sige nga, God-related, pero sige, pumapasok tayo nga sa the army family, ano? Yes, kasi, sir. example kasi, you're not too far away from Davao City or Tagum, pero nasa isolated, nasa isolated area kayo eh. Yes, sir. Na although, hindi kasing isolated ng iba na rough road, pero, Yes, kasi, nakita ko talaga yung medyo small town siya. Yes, sir. So, ang sinasabi mo kasi, yung family, yung Family planning and counseling, sir. and counseling. Sige nga yung counseling, pasok nga tayo doon sa Yes, sir. counseling. Ano yung sinasabi mo? Ano yung tinuturo mo? Actually, sir, hindi ako yung nagturo niyan, sir. Nag-invite tayo ng isang NGO, sir, which is yung Family Planning Organization of the Philippines, FPAP, Davao Chapter, sir. So, sinabi ko sa kanila, sir, na may mga tropa kasi tayo na may family problem, sir. Halimbawa, sir, on the rocks yung nila, sir, marriage. Nagpapaano kasi ako, sir, nagpapasurvey ako. So, gumagawa ko ng survey, sir. Then doon nakikita ko yung status nila, sir, kahit anonymous lang sila, sir. Alam ko na yun na Medyo, may problem. Yes, sir. Minsan minsan rin, sir, during lecture, may mga nag-open up, sir, na, ma'am, paano naman pag lagi kang inaaway ng misis mo, ganito, ganyan. may ganun. May ganun talaga, sir. So, existing siya, sir. Hindi talaga, kasi, sir, may program din naman ng Philippine Army, sir. Yung Strong Family, Strong Army. Yan yung pinag-angklahan ko dun, sir. Ngayon, Yes, may sir. existing pala yung army na gano'n. Yes, sir. Strong Strong Kasi, Family, Strong Army. Ang galing ako, 89IB, may family day sila doon. Yes, sir. Andun lahat yung mga bata. So, Yes, sir. Sige nga, paki-explain mo nga ng kaunti yun, yung strong family. Kasi, di ba, kuminsan talaga, malayo ka talaga eh. Yes, Malayo sir. talaga yung Yes, sir. yung, sige nga, Well, sir, yung sa directive na yun, sir, actually, nagkaroon kasi ng Memorandum of Understanding and Agreement yung Philippine Army sa Pamilya Muna Pilipinas Organization, sir. So, it's another NGO. Wherein, pinopromote doon yung 7Fs or yung finance, family, friends, etc., sir. Then, doon, sir, nakita ko nung binasa ko yun na ang main goal talaga nila is to have a strong family for a strong army. Kasi, sir, kung hindi matatag yung pamilya natin, maapektuhan yung pagseserbisyo natin. So, yun yung pinag-aangklahan nila, sir. And then, supporting yung mission and core values din ni COM7, sir, na pamilya at malasakit, sir. Doon din namin siya inangkla, sir, yung mga programs natin dito when it comes to family. Yun nga, sir. May mga tropa tayo na
on the verge na ng hiwalayan halos yung relasyon nilang mag-asawa. Dahil na rin sa distansya, oras. Kasi sir, hindi naman lahat ng detachment natin dito is may signal. So minsan Tulad nagpapasignal dito, pa resort, sila. walang signal. Yes sir. Tulad dito sir, sa resort. So mahina talaga yung signal dito unless magpiso wifi. Ganon sir. So, nung nilaunch natin yung program na yun sir, yung family counseling natin sir, is talagang pinagfokusan doon nung speaker yung kung ano ba yung dapat nilang gawin pag umuwi sila, kung ano yung dapat nilang i-approach sa mga asawa nila pagka ganitong level na yung mga galit, ganun sir. Kung paano lang i-approach ang babae or ang asawa. Tapos kung ano yung maging ano nila, stand, ganun sir. Lalo-lalo na bilang haligi ng tahanan kasi karamihan sa kanila sir is lalaki. So yun sir, binigyang pansin natin yun. And then, upon doing that, sir, actually, nagkaroon ng mas mataas na moral yung mga tropa natin nun, sir. Then, ngayong fourth quarter, sir, actually, magkakaroon pa tayo ng upcoming event, sir, which is more on family and finances din naman yun, sir. Kasi nakontak ko na sa pamilya mo So, na Pilipinas. ganun ka kabibo sa mga programs mo, Yes, sir. Kasi, bilib ako. yes, sir. Totoo lang, sir. Kasi, naghanap talaga rin ako ng paraan, sir, para makontak yung tawag dito yung may MOU tayo, sir, which is sa Pamilya Muna Pilipinas. Sir. Kasi upon checking, sir, 701st Brigade, sir, successful yung naging nila doon. Interaction doon sa Pamilya Muna Pilipinas. Then dito sa battalion, sir, pangalawa pa lang naman kami sa 7ID, sir, na magkakandak. Ang focus namin, sir, is finances. And yung family pa rin, sir. Kasi si Batcom din, sir, namin, is very, din siya talaga, sir. Very active when it comes to family. Napaka-family oriented kasi ni Batcom namin, sir. Kaya yan yung pinopromote din namin, sir. So, in support with that, sir, may mga tropa din kasi tayo na nahihirapan financially. And upon checking, sir, is ang punot dulo talaga ng away is pera. Siyempre, kung hindi man sa lulong, pero kung marami na masyadong loan ng isang tropa, at konti na lang yung naibibigay niya sa family, sir. Usually, dyan nagkakaroon ng frustration yung mga partners nila kung saan pa kukuha So, nagkaroon na tayo ng mga financial literacy, sir. And then, may partnership na rin naman tayo sa TESDA para mag-conduct sila ng entrepreneurship na program sa mga tropa natin, sir. Kasi, sa ngayon, sir, napaka-active natin when it comes to the community. Sinusuportahan ng tropa ang community, nagsaserbisyo tayo. Ngayon, sir, ang isa naman sa section namin, sir, sa GAD, at saka ni Batcom, sir, ang goal naman namin ngayon, sir, is matulungan naman yung tropa. Ganoon naman, sir. Balik naman tayo sa tropa, sir. Kasi yun din naman, sir, yung nabanggit ni CGPA, sir. Lalo-lalo na, sir, when it comes to moral and welfare ng troops. So, yun, sir, yung isa sa mga intervention namin. Bukod sa financial literacy, sir, kasi, puno na sila ng financial literacy, sir, na lectures. Baka, sabi ko nga, kailangan naman nila, sir, siguro ng idea when it comes to entrepreneurship. Baka alam na nila mag-handle ng pera. So, saan naman nila ngayon ilalaan yung pera nila, sir? Kung hindi yung tropa yung magnenegosyo, pwedeng yung partner niya para may pagkabisihan din, sir. Ganon. So, yun yung mga naging intervention natin, sir, when it comes dun sa tropa, sir. Kasi very supportive tayo sa family and finances din. Kasi life-changing yung mga ganyan na interventions. Kung, yes, sir. Especially kung ma-execute at the right time, di ba? Yes, sir. Ngayon, balik nga tayo sa God. Yes, sir. Kasi, pag-usapan nga natin yung role of women in the army. Yes, sir. Di ba? Kasi, may mandated budget for God, yes, which is 5%, di ba? 5% of the MOE. Of the MOE. There's a GAD officer, GAD officer. Yes, sir. Per battalion. So, ganun kaseryoso yung army, di ba? Yes, sir. Ano nga natin yung, katulad mo ngayon, ano yung contribution ng isang female mind sa isang battalion? Kasi nanggaling ako sa battalion nyo kanina. Yes, sir. Hindi, kumbaga, medyo rough and rugged. Di ba? Yes, sir. Yet you are there na, as part of the team. Yes, sir. Ano yung, sa tingin mo, mindset-wise,
Ano yung nagiging contribution mo ngayon? Of course, you're a young lieutenant, pero pinapakinggan ka di ba? Yes, sir. So, ano yung contribution mo as a woman dito sa batalyon nyo ngayon? Medyo mahirap, sir. Pang pageant. Pang pageant yan. Pang pageant yan, di ba? Pang pageant yan. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Actually. sige, ito real talk to ngayon. Yes, sir. Kasi sa pageant, medyo rehearsed. Oh, yes, sir. Oh, ito, Wala real din eh. talk to. Oh. Nasabi ko, sir, yung naging contribution ko sa batalyon, sir, is as a female officer. Kasi 3 lang kaming officer dyan, sir. Then, handling the troops, sir, which is puro lalaki karamihan sa kanila. Actually, hindi siya naging madali sa akin nung una, sir, na mag-adjust. Pero, yung pakinggan ako ng mga senior officers, ng mga tropa, sir, when it comes to my opinion, when it comes to my side, ganun, sir, malaking factor siya, sir, So, hindi lang sa pagiging officer, sir, kaya ka pinapakinggan. Hindi lang din sa pagiging babae, kaya ka nila pinapakinggan. It's because kasi may point ka, or meron kang reason para pakinggan. Ganun, sir. Kumbaga, hindi nonsense yung sinasabi. Especially, sir, when it comes to decision making, sir. Kasi, sir, nag-MDMP man tayo, sir. So, malaking factor yun, sir, na makonsider yung boses, sir. Kasi, sir, sa babae, sir, ang iniisip kasi nila, as an officer, ano ka lang hanggang personnel ka lang, yun na yung kaya mo, yun na yung kaya mong handle, God officer, ganyan. Pero, not knowing na kaya mo palang umakyat ng bundok, kaya mo makipagsabayan sa kanila, sir. So, para sa akin, sir, yun yung isa sa, sa achievement ko, sir, as an officer, sir. Sige nga. Achievement-wise, in your Yes, young sir. career, I mean, kasi hindi ka happy sa isang area kung hindi ka rin nakaka-achieve ng something that, Yes. that serves your inner purpose. Alam, mga pang-pageant to, no? What's your inner purpose? Sige. Ano yung happiness mo in your young career na, ito yung personal achievement ko so far? Yes, sir. Well, to compare it, sir, nung before akong pumasok, sir, akala ko, sir, yung achievement ko, sir, is makasahod lang ako, okay na ako, sir. Kasi, sir, pinapaaral ko rin yung kapatid ko before, So, akala ko, okay na yun. Na makapagtrabaho ako, makapagpadala ako, okay na, achievement na siya, sir. Pero, nung pumasok ako dito, sir, everyday counts as an achievement talaga, sir. Yung makasurvive ka, sir, sa araw-araw na training. Dito, sir, sa peacefulness na na-maintain namin. Sustainment, sir. Kasi, nung nagsundalo ako, sir, doon ko naisip na hindi pala lahat ng lugar na mapupuntahan ko is parang safe ako. Though, as a civilian, yun yung naisip ko dati, sir. Pero, pag aware ka na kasi sa surrounding mo, sir, alam mo na vulnerable yung surroundings mo. It's actually an achievement na safe kayo, na nasusustain nyo yung community. Ako, sir, nung nakadaupang palad ko yung community, sir, para sa akin, achievement yun na marinig ko yung side of the story nila, sir. Na akala ko sapat na marinig ko lang yung kwento nila from other people, but hearing it from them is iba yung feeling, sir. Na mas may siya talaga, may tama talaga siya. Ganon. So, ayun, sir. So, to sum it all up, sir, being part of the 56th Infantry Battalion is already an achievement para sa akin, sir. Hindi kasi, nagpa-pageant ka na naman. Hindi, pero talaga, Opo, I sir. mean, kung laki ka sa isang lugar na hindi magulo kasi, you take peace for granted. Yes, sir. Hindi, kasi may peace na Correct, sir. Pero sa mga ganito na where peace was won through sweat, blood, and sometimes tears, Yes, sir. medyo you don't take peace for granted. Sa Yes, ganito, sir. daming namatay dito. Peace is Talaga. fragile talaga, sir, when it comes to this kind of community, sir. Mm. Yun yung iniingatan. Kaya, hindi ko rin masisi, sir, yung sila dato kanina, sir, na nagsabi na kung maaari, wag na kaming umalis, ganyan. Kasi, Sinasabi nila, pwede ba yung 56 IB daw wag na umalis. yes, sir. Nako, sabihin kayo ni Sir Jono niyan. Kaibigan ko si Division Commander. Yes, Pero, sir. ganun na lang yung respeto sa inyo. Yes, sir. Next question. Kasi you are now at the phase ng implementation ng sustaining peace, di ba? Yes, sir. Peace has been won. Yan, katulad ni Dato kanina na, yan sir, kahit itak lang, lumabang kami sa NPA. And peace has been won. Yes, sir.
while guns were the primary tools before, ngayon kasi iba eh. Yes, sir. Di ba? Iba eh. Engagements, ganon-ganon. Ano yung contribution ng female mindset na naman sa ganito na when you're at the stage na sustaining the peace yung campaign? Actually, sir, kasi ang female kasi, sir, kilala as very motherly in nature, sir. So, maalaga. So, yung mga idea, sir, na minsan kulang sa isang programa, doon tayo nag-i-insert, sir. Na yung mga caring programs ba, parang ganun, sir. Caring program. Yes, sir, na ano kasi, sir, yung programa kasi natin, sir, medical, dental, yung mga ganyan, sir. Typical na yan na nagiging outreach program talaga natin, sir. Pero yung mother's touch, yun kasi, sir, yung minsan na kulang or gusto nilang maramdaman, sir, that someone cares. Hindi lang yung magpo-provide ka ng service. Pero yung genuinity ba, sir? Yung genuine na ipaparamdam mo sa kanila na that you really care about them. Simpleng So, yun ba yun? Yun yung ano? Kasi as a female, hindi, sa amin kasi medyo, wala ko. Yes, sir. Di ba? Ano yun eh? Well, ganun na nga. Pero Yes, sir. as a female, ramdam mo ba na yung care the care that you show ba is appreciated by the community? Naramdam mo ba yun? Yes, sir. Kasi, sir, How? tulad nun, sir, sa simpleng pagbaba namin dito sa batalyon, sir, halimbawa, pag nag-rebeli kami, sir, ganyan. Yung simpleng pagbibigay lang nila sa amin ng respeto, sir, pagbate, alam na namin yun that they already appreciated our mere presence, sir. So, yun, sir. Yun yung ano mo, yun yung... Para sa akin, sir, na na-appreciate nila kami, sir. Na hindi lang sila basta, good morning, sir. Pagka nakikita nila kami, sir, kahit nakasibilyan na kami, sir, kilala man na nila kami dito. Good morning, ma'am. Kamusta po? Yung ganun, sir. Yung simpleng pangangamusta lang sa amin kahit na, sir, makita lang nila kami. Minsan, nag-i-smile lang sila sa amin, sir, pag nakikita nila kami dito, sir. Kasi minsan magkakabody man kami ng mga babae dito, sir. Ganun ba? Yes, sir. So, parang very, na rin siya, sir, sa amin. Positive na rin yung feedback nun sa amin. Hindi kasi many of the communities, especially sa mga far-flung areas na ganito, many did not appreciate the military before. Yes. Yung nga, dahil nga, siyempre, di naman sa because we had to use arms to win the battles. Diba? Yes, sir. Ngayon kasi, pure winning the heart. Hindi. The hearts and minds. Oo, di ba? Yes. Yung ano yung female mindset na naman sa winning the hearts and minds? Ano na naman yung contribution niya? Ano to? God episode to, pero... May CMO. Inaano ko itong mga questions because si Lieutenant Curitana kasi, she's 2 years into the job, Yes, di ba? And somehow, kung hindi malalim yung sense of mission mo kasi sa ganito, hindi ka magtagal eh. Sa Yes, ganitong environment, ayoko na, gaganon ka eh. So, yung ganun ba na pumapasok tayo ngayon dito na sabi mo, you show a sense of care na only females can do di ba? Sa amin meron din, pero Yes, sir. iba rin yung... Iba yung approach talaga ng lalaki sa babae, sir. Sige nga. Example. Sample, sir, nung umakyat kami, sir, sa sitio, sir, nung nag-operate kami. Natakot yung mga taga doon, sir. Akala daw kasi nila, mga NPA na umakyat. Kasi nga daw, sir, first time daw nila makakita ng mga babae na naka full battle gear, sir. May armas. Tapos, nag-ikot kami doon, sir. Nag-massive awareness campaign kami, sir, for sure. So, nung inintroduce kami, sir, ng tropa doon sa mga bahani at pati doon sa dato, doon gumaan yung loob nila na akala namin, aanuhin na naman kami, infiltrate na naman kami, sabi nung dato. Kayo lang pala yan, ma'am. Ganyan. Na parang ganon. Parang kayo lang pala yan, ma'am, na parang may softening touch, may soft touch talaga yung female presence. Sa Yes, sir. So, yan, sir, yung very best example ko dun, sir. Kasi, ang akala nila, sir, kasi ang babae, sa kabila lang, sir, eh. Akala nila hindi tayo nag-ooperate dito sa army, sir, nakasama yung babae. No, hindi naman kasi palagi. Yes, sir. Hindi talaga siya sa lahat siguro, sir. So, nung ginawa namin dito yun, sir, bukod sa napabilib namin yung mga taga-sitio, sir, at least na-ease din na at peace sila. Na kami pala ito.
Ganun, sir. So, army life mo, happy? Happy ako, sir. Contented, satisfied. Yes, sir. Ganun ba? Yes, sir. Kasi, sir, alam ko, sir, na hindi lang kami basta more on servicing the people. We're also giving service to the troops din, sir. As a return sa pagseserbisyo nila sa sa community. So, yun, sir. Actually, sa dinami-dami na na-interview ko, puro outward yung tinatanong ko. Ngayon ko lang na-realize yung much of the service that we also do is also serving our own people. Yes, sir. Very nice, very Yes, nice. sir. Kasi ngayon, it appears to me na you're really enjoying yung ganito na, and then yung mga scholars nyo, Yes, and malalim-lalim kasi na fulfillment yun na beyond the glitz and glamour ng pageantry mo noon, this is the real thing, di ba? Where Yes. you are with real people naman noon, pero more real people, di ba? Yung ito ngayon, di ba? Yes, sir. Dati kasi, sir, nung pageantry, no, more on advocacy lang talaga, sir. So, ano bang Oo. advocacy mo, ganito, ganyan. And then, with the help of the other stakeholders, doon mo lang na-execute yung advocacy. Unlike ngayon, sir, isa na ako sa nag-execute mismo. Noon, iniisip mo lang. Ngayon, Yes, andito sir. ka na, living your advocacy. Yes, sir. And akala ko nun, sir, is isang advocacy lang, okay na ako, mananalo na ako. Dito, sir, napakalawak, sir. Pwedeng mental health ang maging advocacy mo, pwedeng family, pwedeng liberation, madami, sir, madaming opportunity, madaming ideas. At lahat yun, sir, is possible. Sige, for the final part of your interview, please recruit. Yeah. So, yun. So, sa mga nanonood ngayon, I encourage you to be part of the Armed Forces of the Philippines. So, join me, no? Sa pag-execute ng mga advocacies and mission natin here in the Philippine Army. And for us to continue to serve the people and protect the land. Galing naman. Thanks. Thank you, sir.